naman ni Senador Mar Rojas ang kanyang pagbati sa kanyang running mate na si Senador Noynoy Aquino. Sa isang statement, sinabi ni Rojas na walang duda ang pagkakapanalo ni Aquino. Nagpapasalamat din daw si Rojas sa mga suporta sa kanyang kandidatura, pero tuloy daw ang kanyang laban. Uusisain daw ng kanyang kampo mga hindi nabilang na null vote sa pagka-vice-presidente. Posible raw siyang maghain ng electoral protest. Inutusan na ni Rojas ang kanyang mga abogado na mangalap ng ebidensya kaugnay nito. Tapos gagawa kami ng study. And then magkukonsulta siguro si Senator Mar sa gagawa siya ng broad consultation sa mga supporters niya, sa mga advisors niya before making the final decision whether to file a protest. But the groundwork is already being prepared by us. Buong araw namang tahimik at hindi nagpakita sa publiko ang nanalong presidente na si Senador Noynoy Aquino. Pero nauna na siyang nagpahayag ng pagtanggap kay Makati Mayor Jejo Marbinay bilang Vice President. Nakatutok si Sandra Aguinaldo live mula sa Quezon City. Sandra. Mel, matapos nga ang canvassing ng pinakuling COC ay nanatiling tahimik itong si Senador Noynoy Aquino dito sa kanyang tirahan sa Times Street, Quezon City. Buong maghapon na natili sa loob ng kanyang bahay si Senador Noynoy Aquino ngayon. Habang kinakanvas ang pinakahuling COC ng Kongreso, nag-text ito sa GMA News para sabihin kasalukuyang siyang may ka-meeting. Pero sa kanyang interview sa media kahapon, nagpahiwatig na ito ng pagtanggap kay Jejo Marbinay bilang vice-presidente nang tanungin kung anong departamento ang ibibigay kay Binay. Kasabay nito, nagpahayag din ng suporta si Aquino sa kanyang kapartner na si outgoing Senator Mar Rojas na patuloy na kino-question ang resulta ng eleksyon sa pagkabise. May mga katanungan din daw siyang dapat masagot, lalo pat may eleksyon pa naman sa 2013. Sana there was a way and a mechanism, yung null votes for instance, malaman ko ano talaga nilalaman nun. Dahil medyo malaki-laki nga. Sa 4 to 600,000 na edge, tapos 2.5 million yung null, medyo talaga kung sino man tao, mapapag-isip. Bandang alas 4 ng hapon, dumating sa Aquino residence ang kapatid ni Aquino na si Chris, pero hindi ito nagbigay ng pahayag sa media. Kasunod niya, dumating naman ang designer na si JC Buendia na nagdisenyo ng barong Tagalog na isusuot ni Aquino sa proklamasyon, pero agad din itong umalis. Kaninang umaga naman, dalawang grupo ang nagrally sa harap ng Aquino residence. Ang Kilusang Magbubukid ng Pilipinas na nawagan para sa tunay na reformang agraryo na dapat daw ipatupad maging sa Hacienda Luisita na pag-aari ng angkan ni Aquino. Iginiit ng mga rallyista na personal na maibigay kay Aquino ang kanilang sulat. Yun lang naman po ang hiling, iabot lang sa kanya. Pwede po bang makarating sa kanya? Wala po kaming ibinibigay na assurance sa inyo. Kasi okay po yun. Bago kami pinalabas dito, ang sabi niya po, baka pwede pakitanggap niyo na lang kasi kailangan niyang tapusin ang dapat niyang Tama po yun. Hindi pa tapos ang KMP, dumating naman ang isa pang grupong kaalyado nila na humihiling na ipatigil ang demolisyon sa Central Business District sa panulukan ng EDSA, North Avenue at Agam Road. Nanawagan din sila kay Aquino na singilin si Pangulong Arroyo sa mga umanay kasalanan nito sa bayan. Hindi man nilabas ni Aquino, nabigay naman ng bottled water sa mga rallyista ang kanyang staff. Sa oras na maupo sa Malacanang, sinabi ni Aquino na uunahin niyang sugpuin ang kahirapan at bigyan ng trabaho ang mga Pinoy. Hindi raw niya prioridad ang pagbubukas ng Aquino Galman double murder case, pero para sa kanya, hindi pa ito saradong libro. The interest is to make known clearly to future generations actually what transpired. Pag nakalimutan na natin yung aral ng lumipas, siguradong uulitin natin yung mali. Buhay pa yung maglilink doon sa itaas, pinakataas ng conspiracy at saka doon sa ilalim. Meron din mga nangangako ng tell-all na mga libro na supposed to be may kinalaman sila dyan. Mel, sa ngayon ay kaalis lamang ni Manila Mayor Alfredo Lim at ilang kaibigan na nagpatid ng kanilang pagbati kay Senador Aquino. At ngayong gabi lamang, pumasok naman sa loob ng bahay dito sa Times Street ang hairstylist ni Senator Aquino para gupitan ang susunod na Pangulo ng Bansa. Mel? Naghahanda na para bukas, ha? Maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo. Kaligtasan mo sa Alerto 24.
Isang lalaki natagpo ang duguan sa UN Avenue sa Maynila kagabi. Nung unay inakalang nasagasaan ng lalaki pero kalaunay nakitaan siya ng tama ng bala sa katawan. Cedric Castillo, Naka-Alerto, 24, eksklusibo. Kahit 10 oras ng gabi, tuloy ang daloy ng mga dambuhalang sasakyan sa kahabaan ng UN Avenue sa Maynila. Kaya naman sa kanto ng UN at Perez Street, inakala ng mga taong naroroon na nabundol ng sasakyan ng isang lalaking natagpo ang nakabulagta pero humihinga pa sa naturang lugar bandang alas 9 ng gabi. Medyo medyo maliit, maitim, duguan. Ayun nga, naghihingalo. Pero iba naman ang inakala ng ilan pang napadaan sa lugar. Yung dumaan po kami rito para magigiblang ho ng tubig. May nagturo sa amin na may taong nakahiga rito. Kala ho namin, dugyot. Nabago ang lahat ng ito nang mapansin nilang bukod sa dugo ang saklob at pares ng tsinelas, may tangan-tangan palang holster ng baril ang lalaki. Dito raw bahagyang nagdalawang isip ang mga tao sa paligid na gustong tumulong sa nooy waring nag-aagaw buhay na lalaki. Bigla siyang bumuka. Pagbuka ho niya, may nakita ko kami lalagyan na ng baril na talagang lalagyan na ho siya ng baril. Pero tas doon lumayo na ho kami. Agad naman naisugod ng mga operatiba ng Manila Police ang biktima sa ospital ng Maynila pero hindi na ito umabot pa ng buhay. Dito na nadiskubre na may tama ng bala sa likuran ng lalaki na tumagos pa sa kaliwang bahagi ng kanyang dibdib. Kinilala ang biktima na si Jose Jordan, Tubong, Iloilo. Doon siya binarili, nakapaglakad pa rito. Kaya lang siguro loss of blood. Maaaring bubunot, ito yung holster oh. Hindi pa matiyak ang motibo ng pamamaril. Wala pa ring makapagbigay ng palatandaan sa pagkatao ng suspect. Ni wala raw kasing narinig na putok ng baril ang mga nakasaksi. Cedric Castillo, Naka-Alerto, 24. Lumutang ang dalawang bagong saksi sa madugong barilan sa Bacoor, Cavite noong eleksyon na ikinasawi ng 2 tauhan ni dating Congressman Clary Del Abaya. Ikinuwento ng mga saksi kung sino raw ang unang nagpaputok. Si Chino Gaston, Naka-Alerto, 24. Pinagplanan ng 2